so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day.
After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Happy God first morning po. Sino po host? God first morning po sa lahat. Happy good first morning po sa inyong lahat. Happy Sabat. Good morning. Happy Sabat. Happy Sabbath. Good morning. Wala pa yung host. Happy Sabbath po. Happy God first morning. Good morning, good morning, good morning. Happy good first morning. Happy Sabbath po mga kapatid. Happy Sabbath! Happy God first morning po sa lahat. Happy Sabbath po. Happy Sabat. First morning and happy Sabbath everyone. Happy Sabat po mga kapatid.
Andyan po ba yung ating host, Pastor Jomer Calirego? Parang wala po yan. Brother Melvin, ikaw nang mag-host. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Mapagmahal naming Diyos, aming amang banal na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo sa umaga na ito na muli mo kaming binigyan ng panibagong buhay, kalakasan. Salamat sa patuloy mong pag-i-invite sa amin. Muli na makasama ka sa umaga na ito. Aming inihiling ang patnubay ng banal na Espiritu sa aming pagsamba at pamagitan ng online devotional God First Morning. At ang mga participants namin ay inyo pong bigyan ng karunungan ng kanilang mga pag-participate ay maging maayos sa umaga na ito at lalo na higit ang aming mga signal sa internet. Patuloy na aming pinapasalamat ang bawat isa na nakarating sa tamang oras at lalo na mga participants na narito ngayon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating pong Amen. Bible reading ay Amen. sa Morning. chapter 12, mga kapatid ng tama. Chapter 12 na po tayo ng 2 Kings. At alam ko tinik ko na yung mga participants ay nandito naman lahat puwera sa ating host. Kaya si Sister Marife Cruz, sige po, pwede na po kayong mag-proceed sa Bible reading. Wait lang po. Hello po, mga sahabat. Happy God First Morning. Ang ating pong Bible reading ay matatagpuan sa 2 King chapter 12. Ibasahin ko na po. Si Haring Jehoas ng Huda. Nang ikapitong taon ni Jehu, nagsimulang maghari si Jehoas at siya ay naghari sa loob ng 40 taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Sibia na taga Beerseba. Gumawa si Jehoas ng matuwid sa mga mata ng Panginoon sa lahat ng kanyang araw, sapagkat tinuruan siya ni Jehoiada na pari. Gayunmay ang mga mataas na dako ay hindi inalis sa mga tao. Gayunmay ang mga mataas na dako ay hindi inalis, ang mga tao ay patuloy na naghandog at nagsunog ng insenso sa mga mataas na dako. Sinabi ni Jehoas na sa mga pari, ang lahat ng salaping inihandog bilang mga banal na bagay na ipinasok sa bahay ng Panginoon, ang salaping umiiral na salaping inihalaga sa mga pagkatao at hiniling sa bawat isa, at ang salapi na iniudyok ng puso ng tao na kanyang dalhin sa bahay ng Panginoon ay kukunin ng mga pari para sa kanila, bawat isa sa kanyang kakilala, at kanilang aayusin ang mga sira sa bahay, saan man matuklasang may anumang sira. Ngunit ng 23 taon ni Haring Hoseas, ang mga pari ay hindi nag-ayos ng mga sira sa bahay. Kaya tinawag ni Haring Hoseas, Jehoas. Kaya tinawag ni Haring Jehoas si Jehoiada na pari at ang iba pang mga pari at sinabi sa kanila, bakit hindi ninyo inaayos ang mga sira ng bahay? Ngayon ay huwag na kayong tumanggap ng salapi sa inyong mga kakilala, kundi ibigay ninyo para sa mga sira ng bahay. Kaya pinagkasunduan ng mga pari na hindi na sila kukuha pa ng salapi mula sa taong bayan at hindi na nila aayusin ang mga sira ng bahay. At si Jehoiada na pari ay kumuha ng isang kaban at binutasan ang takip niyon at inilagay sa tabi ng dambana sa gawing kanan ng pagpasok sa bahay ng Panginoon. Isinilid doon ng mga pari na nagtatanod sa pintuan at ang lahat ng salapi na dinala sa bahay ng Panginoon. Tuwing makikita nila na marami ng salapi sa kaban, ang kalihim ng hari
At ang pinakapunong pari ay umaakyat at kanilang binibilang at sinisilid ang sa mga supot ang mga salapi na natagpuan sa bahay ng Panginoon. Pagkatapos ay ibinibigay nila ang salaping tinimbang sa mga kamay ng mga manggagawa na nangangasiwa sa bahay ng Panginoon. At ito ay kanilang ibinayad sa mga karpintero at sa mga manggagawa na gumagawa sa bahay ng Panginoon at sa mga mason na nagtatabas ng bato, gayon din upang ibili ng mga kahoy at mga batong tinibag para sa pag-aayos ng mga sira sa bahay ng Panginoon at para sa lahat ng magugugol sa bahay sa pag-aayos nito. Ngunit walang ginawa para sa bahay ng Panginoon na mga palangganang pilak, mga pamutol ng mitsa, mga mangkok, mga trompeta o anumang kasangkapang ginto o kasangkapang pilak mula sa salapi na ipinasok sa bahay ng Panginoon, sapagkat iyon ay kanilang ibinigay sa mga gumawa ng gawain at sa pamamagitan niyon ay inayos nila ang bahay ng Panginoon. Hindi sila humingi ng pagsusulit mula sa mga lalaki na sa kanilang mga kamay ay ibinigay ang salapi upang ibayad sa mga manggagawa sapagkat sila'y nagsigawang may katapatan. Ang salapi mula sa handog para sa budhing nagkasala at ang salapi mula sa handog pangkasalanan ay hindi ipinasok sa bahay ng Panginoon. Ang mga iyon ay nauukol sa mga pari. Nang panahong iyon, si Hazael na hari ng Syria ay umahon at nilabanan ang Gat at nasakop iyon at iniharap ni Hazael ang kanyang mukha upang umahon sa Jerusalem upang ito ay labanan. At kinuha ni Jehoas na hari ng Huda ang lahat ng bagay na itinalaga ni Jehoshaphat at ni Jehoram at ni Ahasias na kanyang mga ninuno na mga hari sa Huda at ang kanyang mga itinalagang bagay at ang lahat ng ginto na natagpuan sa mga kabangyaman ng bahay ng Panginoon at sa bahay ng hari at ipinadala kay Hazael na hari ng Syria pagkatapos si Hazael ay umalis sa Jerusalem. Ang iba sa mga gawa ni Joas at ang lahat niyang ginawa, di ba ang mga iyon ay nakasulat sa aklat ng mga kasaysayan ng mga hari ng Huda? At ang kanyang mga lingkod ay nagsitintig at nagsabuatan at pinatay nila si Joas sa bahay ng Milo sa daang pasulong sa Sila. Si Josachar na anak ni Shimeat at si Jozabad na anak ni Somer na kanyang mga lingkod ang sumunggab sa kanya, kaya't siya ay namatay. At kanilang inilibing siya na kasama ng kanyang mga magulang sa lungsod ni David. At si Amasias ng kanyang anak ay nagharing kapalit niya. Amen. 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 Nandiyan na po yata si Pastor Jomer. Amen po. At ibigay natin kay Pastor Jomer Clerigo ang hosting kapagkat nandiyan po ay nandiyan na. Pastor Jomer, kayo na po. Baka di pa ready, Brother Melvin. Sige po, habang wala pa si Pastor Ayun, Jomer ay bigay muna natin sa reflector number 1. Hello. Pastor Dory, sige po, go ahead po. So happy God's morning. So ngayon mga kapatid, atin pong may mga tanong dito eh. Sabi dito, anong nangyari? So sa panahon ng paghari ni Joas sa Juda, so nagsimula ang
nangyari sa ikapitong taon ni Jeho at siya po ay naghandog sa loob ng 40 taon sa Jerusalem. So, gumagawa siya ng matuwid sa paningin ng Panginoon habang siya ay ginagabayan ng paring inutos ni Joas na ayusin ang templo ng Panginoon dahil ito'y napabayaan at nasira noong panahon ni Atalia. So, nag-uutos siya sa nakonektahan ng handog na salapi upang may pagawa ang templo. Sa simula, hindi agad na sinagawa ng mga pari ang pagkasagawa. Kaya nagpatupad si Joas ng bagong sistema ng pag-iipon ng pundo sa isang kahon na paghandog. Ika nga. So, naituloy ang pagkukumpuni ng templo sa pamagitan ng tapat na mga manggagawa. At noon ay nang salakayin ni Hazael ang Juda at nagbigay si Joas ng mga kayamanan. So mula sa templo at palasyo upang hindi ito lusubin. Sa huli, si Joas ay napaslang na mga sa sarili niyang mga lingkod at ang anak niyang si Amasias ang pumalit sa kanya. So bakit ito nangyari? Kasi nasira ang templo. Nasira ang templo dahil sa masamang pamumuno ni Atanya at sa laganap ng pagsamba ng Diyos-Diyosan. So, siguro ito'y kakulangan sa pamahala. Hindi agad naisagawa ng mga pari ang pinag-utos na papapagawa, kaya kinakailangan ni Joas na ayusin ang sistema nito. At sinalakay ni Hazael, no? At ito ay pinahintulutan ito ng Diyos bilang bahagi ng disiplina sa kanila sa bayan dahil hindi tuluyang inalis ang mga mataas na dako kung saan ay patuloy ang maling pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At pinaslang si Joas. Nanghina ang kanyang pamumuno matapos mamatay si Joiada. Ito'y kanyang taga-advise na pari. Sa ibang bahagi ng kasulatan, kung titingnan natin sa Pangalawang Chronicles 24, makikita siya na ay lumihis sa Panginoon. Kaya nagkaroon ng paghimagsik laban sa kanya. So, pangatlong tanong, anong dapat mangyari? Dapat ituloy inalis ang lahat ng lugar ng maling pagsamba kagaya ng mga Diyos-Diyosan. Dapat maging masigasig ang mga pari. Katumbas ng mga pari ngayon ay mga pastor sa kanilang tungkulin mula pa lamang sa pasimula. Dapat magpatuloy si Joas sa pagiging tapat sa Diyos kahit wala na ang kanyang tagapayo nitong paring ito. Dapat ang tiwala ay nasa Panginoon. Tiwala sa Panginoon, huwag sa mga tao, huwag sa sarili. Hindi sa pagbibigay ng kayamanan upang iligtas ang sarili sa kaaway. Kompromiso. So pangalapat na tanong, ano ang aking response? Personal na response, mga kapatid. Maging tapat
ako sa Diyos, hindi lamang dahil may gumagabay sa akin, kundi dahil ito ang aking panindigan. So ayusin ko ang templo. Kagaya ng mga simbahan, na ito po ay nasisira, na ito po ay hindi unfunctional na mga simbahan. At sa ating puso, sa aking puso, alisin ko anumang sumisira sa aking relasyon sa Diyos para magiging kumpante ang aking pong paglilingkod. Na hindi ko gayahin ang mga nangyari sa panahon ng Israel. Aking pamumuno at pananagutan. Ang mga pamuno ay dapat maging responsible at dapat tapat sa kanilang tungkulin. Ang tiwala sa Diyos ay higit sa tiwala sa kayamanan o pansamantalang solusyon. Ang akin pong makita, ang mabuting simula ay hindi sapat. Mahalaga ang matapat na pagtatapos. Ang pagsunod sa Diyos ay dapat tuloy-tuloy at hindi nakapindipindi sa ibang tao lamang. Kaya kung ano ang simulan ko, akin pong tatapusin. At ganun din tayo. Kung ano ang simulan natin, dapat matatapos natin sa maayos na paraan. So ito lang po ang aking pong masasabi sa 2 King chapter 12, mga kapatid. Okay, thank you so much po, Pastor Dory, sa inyo pong ibinahagi na refleksyon para po sa ating nabasa sa aklat po ng 2 Kings. So, inaanyayahan mga kapatid na magbahagi din ng kanilang refleksyon. Mamaya-maya ay atin po yung babasahin. Ngunit po sa pagkakataong ito ay atin naman po munang anyayahan ng ating pubutihing Pastor PG, na ibahagi po sa atin ang kanya pong refleksyon mula sa ating binasa sa aklat po ng Ikalawang Hari. Good morning, happy God first morning, Pastor PJ. Happy God first morning sa ating lahat mga batid. Happy Sabbath. Yan. So, alam ko na sagot na ni Pastor Dory yung yung 4 na questions. So gusto ko lang na i-share din ang mapatid. Mag-share lang ko ng ilang mga thoughts dito sa ating binasa ngayong umaga na ito. So, ang 2 Kings, mapatid, chapter 12, kita natin at napakinggan natin kanina. Ito yung naglalarawan ng pangunguna at pamumuno ni Haring Joas sa Juda. Sa kabila ng kanyang kabataan, kita natin at alam natin na ginawa niya ang matuwid na pangunguna sa paningin ng ating Panginoon. Dahil ito sa paggabay, lalong-lalo na sa mga saserdote o saserdoting si Joiada. So, isa sa kanyang pangunahing proyekto, mga kapatid, ay makita natin dito ang pagpanumbalik ng templo ng ating Panginoon. Kaya gusto kong i-share sa inyo ang dalawang thoughts lang na aking tiningnan. At alam ko na sagot naman ni Pastor Dory kanina ang mga questions. Pero sabi nga, una is ang kahalagahan ng ating pagiging tapat sa pangangasiwa. Tayo tinawag na steward. So, yun ang ating ipakita. Alam ko na ganito din ang pinakita ni Joas, mapatid, ang malasakit sa bahay ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng paglikom ng mga handog upang maayos ang templo.
na makita niyang mabagal ang proseso, mga kapatid, no, sa paggawa nito, ay naglagay siya ng kahon, no, ating mapansin, at ginawa niya, mga kapatid, na parang binutasan niya at nilagay niya doon para doon na ihulog yung mga handog. No, sa pananaw natin, kahit nasa pananaw na bilang mananampalatayang Adventista, ito ay nagpaalala sa bawat isa sa atin, mga kapatid, no, sa prinsipyo ng pagiging tapat, no, lalong-lalo na sa pangangasiwa na sa kaloob ng ating Panginoon. Ang ating ikapo, no, ang ating handog, yung oras natin, yung ating mga talento ay dapat gamitin para sa pagpalaganap ng kanyang gawain. So ang gawaing pang-iglesia, mga kapatid, ay nangailangan ng integridad, no, at pagiging responsible, no, lalo na sa paglingkod sa ating Panginoon. Kaya yun ang ipinakita, no, ni Joas, at ganoon din, no, sana sa ating pangunguna at paglilingkod, mga kapatid, na ipakita natin ang pagiging tapat natin, no, sa ating Panginoon. Pangalawa, ang kalagahan ng tamang impluensya, no, sa espiritu na buhay. Alam po natin na pag lumaki ka na yung influence ay talagang napakaganda, no? Sang-ayon ito sa kalooban ng Panginoon, ay talagang maipakita, no? Maipakita natin doon sa ating Panginoon at sa mga tao ang pagiging isang tapat sa Panginoon. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, na ginawa ni Joas ang tama, no, habang ginabayan siya ng saserdote, no. Ipinakita nito na yung tamang spiritual na influence, no, mahalaga ito sa buhay ng isang leader, mga kapatid, at ng bawat mananampalataya. Kapag daw, mga kapatid, ay yung isang tao ay gumagabay, no, sa atin, ay lalong-lalo na patungo sa Panginoon ang paggabay, mga kapatid, mas nagiging matatag daw, mga kapatid, ang ating pananampalataya. Kaya bilang isang mananampalatayang Adventista, mahalaga ang patuloy na paggabay ng salita ng Diyos at ng mga spiritual na tagapayo. So, isa sa pinakamaganda is may nagpapayo din pala sa atin ng mga leader, no? So, para manatili daw, kapatid, na tayo'y maging tapat sa Panginoon, mas maganda na may mga parang tingala tayo na nagpapayo sa atin sa ating mga ginagawa. So, dito makita natin ang pagreforma nila, kapatid, sa buhay o kahit sa iglesia, ay nagsisimula, kapatid, ito sa mga leader at saka sa miyembro, no, ng iglesia. So, alam ko, kapatid, ang 2 Kings, no, ay isa itong paalala na ang Diyos ay, kung titingnan natin, naghahanap ng mga taong tapat, na kung titingnan natin, magiging katiwalaan niya tayo at magiging bukas, no, sa spiritual na paggabay. So, para sa atin, kung may mga nagbibigay payo sa atin, mas maganda 'yon, no? Minsan kasi tayo, pag pinayuhan ng iba, parang ayaw pa natin dahil inisip natin tayo ang tama, no? Mas maganda pala na may mga taong nagbibigay payo sa atin habang tayo ay nangunguna sa loob ng iglesia, sa loob ng distrito, sa loob ng ating pinangungunahan. Kapag ang ating puso daw, kapatid, ay nakatuon sa ating Panginoon, magagamit niya tayo upang maibalik ang tunay na pagsamba at magpalakas, no, sa gawain na kanyang ibinigay at inata sa bawat isa sa atin. I hope and I pray, mga kapatid, no, na sa ating pamumuna bilang isang mga leader ng iglesia, ay huwag nating kakalimutan yung mga payo na binibigay ng ibang mga
mas nakakataas pa sa atin o di kaya may mga membro na nagpapayo sa atin, huwag natin kalimutan pakinggan ito dahil makakatulong ito sa ating pamumuna bilang leader ng iglesia. Happy God First Morning po sa ating lahat, mga kapatid. Alright, maraming salamat po Pastor PJ sa iyo pong naibahagi at ganoon din kay Pastor Dory sa inyo pong naibahagi na refleksyon mula po sa ating binasa. At tunay na napakabuti po ng Panginoon upang tayo po ay bigyan po ng halimbawa, mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. At nais ko din pong basahin po sa inyo ang ilang mga refleksyon na naipadala po sa atin dito po sa ating chat box. Ito po ay mula kay kapatid na Simeon. Ang sabi po ni kapatid na Simeon ay ano nga po ba ang nangyari dito po sa kwentong ito o sa tala ng Biblia po. Ang sabi po ng ating kapatid ay naging hari po si Joas sa murang edad na 7 taon na ginagabayan ni Joaida at siya ay gumawa ng matuwid sa harap ng Diyos at ang pangunahing ginawa niya ay ang pagpaayos ng templo ng Diyos na napabayaan dahil sa masamang pamumuno noon. So bakit daw po ito nangyari? Dahil may mabuting impluwensya si Joaida kay Joas dahil napabayaan ng templo dahil sa pagsamba kay Baal na nakaraan sa huling na dumating ang digmaan. Mas pinili ni Joas ang pansamantalang solusyon kaysa lubos na magtiwala sa Diyos. So ano po ang dapat gawin o ano po ang dapat na mangyari dito? Dapat ay manatiling tapat ang hari at ang bayan sa Diyos. Dahil din igalang at pangalagaan ang templo ng Diyos dahil ito ay simbolo ng presensya ng Diyos at sa huli dapat magtiwala ang bayan sa Diyos sa panahon ng panganib. So ang tugon po dito ng kapatid na Simeon ay alalahanin kung aalagaan ko ang Diyos sa aking buhay at ang aking pananampalataya, hindi lang gawa ng tama dahil may gumagabay sa akin, kundi pipiliin kong maging tapat sa Diyos at sa bawat problema, magtitiwala ako sa Diyos bago sa sarili. Napakaganda po ng refleksyon pong ito mula kay kapatid na Simeon. At dagdag pa nga ni kapatid na Simeon, ang tunay na katapatan sa Diyos ay dapat nagmumula sa sariling puso at hindi lamang sa impluwensya ng ibang tao. At ang pananampalataya ay dapat maging personal, matibay at tuloy-tuloy dahil ang tunay na katapatan sa Diyos ay masusubok kapag tayo ay mag-isa at nasa gitna ng pagsubok. Amen. Thank you so much. So, bilang karagdagan pa po sa ating reflection po ito mga kapatid, ang sabi pa nga ni kapatid na Jonathan, ayan po, sabi po ni kapatid na Jonathan, Happy God First Morning to everyone. So, ang 2 Kings chapter 12, ang sabi niya po sa nangyari, si Joas ay naging hari, ginawa niya ang matuwid sa paningin ng Panginoon at nag-utos na magkapundo para magpapagawa ng templo ng Diyos. At bakit ito nangyari? Dahil po nagkulang ang disiplina sa paggamit ng pundo. Ano dapat mangyayari? Dapat manatiling tapat hanggang wakas at maging matibay ang ugnayan natin sa Panginoon. At ang kanyang tugon ng ating kapatid na si Jonathan ay makinig sa tamang payo at manatili ang integridad sa paglilingkod. So sabi nga po ng Matthew 24:13 ay magtiyaga hanggang wakas ay siyang maliligtas. So may kinalaman po sa pagtitiis po mga kaibigan. So maraming salamat po sa inyo pong mga refleksyon na ibinahagi po sa atin ngayon pong umaga. Bago po tayo magpapatuloy mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan at mga taga-subaybay po namin sa atin pong programa ngayong umaga, ay marahil baka mayroon pong iibang nais po na magbahagi ng kanilang reflection on live, ay atin pong inaanyayahan na kayo po ay makapagbahagi mga minamahal na mga kaibigan. Meron po ba sa atin pong kalagitnaan ngayong umaga na makakapagbahagi po ng atin pong refleksyon bilang karagdagan po sa atin pong napakinggan at sa binasa po mula sa Ikalawang Hari, Kapitulo 12, mga kaibigan at mga kapatid. So, marahil wala na po sigurong magsishare mga kapatid.
ay sa pagkakataon pong ito, tayo po ay darako na sa atin pong pananalangin. Atin pong muling ibalik kay Sister Marife Cruz ang pagkakataon para tayo po ipangunahan sa pananalangin. Kapatid? Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na ang tahanin na sa mga langit. Marami pong salamat sa aming narinig ng mga reflection. Nawa po ang lesson nito ng pagtatapat ay aming pong isabuhay habang kami naglilingkod sa inyo. At nawa po kakitaan kami ng aming mga kapatiran sa iglesia na maging matapat sa anumang pong inyong ipinagkaloob sa amin. Ito po ang aming samutiling at dalangin sa matamis na pangalan ng aming mananakop na si Jesus. Amen. Maraming salamat po kapatid na Marife sa inyo pong pangunguna sa binasa sa banal na kasulatan at ganun din sa atin pong pananalangin sa umaga pong ito. Atin pong isunod ang atin pong ikalawang bahagi ng atin pong programa. Ito pong ating video for Stay Church History. Atin pong panoorin mga kapatid. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo.
Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa 2 World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng Iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Okay, thank you so much sa isa pong napakaganda at mahalagang mensahe po ng ating video na atin pong napanood, mga minamahal na mga kapatid. So ngayon pong umaga ay atin pong isusunod na ang atin pong kasunod na may bahagi sa atin pong God First Morning ngayong umaga po mga kapatid. Ito po ay sa pagpapatuloy po ng pagbabasa po ng ating babasahing Jesus Wins. At sa tagpo po ito, mangunguna po sa ating pagbabasa mga kapatid ay ang ating pong butihing kapatid na si Ma'am Janet, ang siya pong mangunguna sa atin. Ma'am Janet, happy God First Morning po sa iyo at amin na pong kayong inaanyayahan at pinagkakaloob ang pagkakataon upang paunahan tayo sa pagbabasa po ng ating Jesus Wins. Happy God First Morning po. Ayan, happy God First Morning po sa lahat. Ayan, tayo po ngayon ay sa March 7 na po. Ayan, at ang title nito, ang kanyang pananahimik. At ang ating key text ay matatagpuan sa Matthew 11 verse 12. Sabi dito, mula sa mga araw ni Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sa pilitang pinapasok at sinasakop ng mga taong marahan. Bilang isang bata, nakikinig ako sa mga kwento ng Mission Spotlight at tila ng mga anak ng Diyos ay hindi kailanman kailangang makaranas ng sakit dahil ang kaniyang mga tahanan ay palaging nakapasanggalang mula sa mga sakuna. At ang kaniyang mga buhay ay protektado mula sa mga marahas na pag-atake. Ngunit habang tumatanda ako, hinamon ng buhay ang konseptong iyon sa ikalawang bahagi ng kanyang aklat tungkol kay Juan Bautista. Inisip ni Jenny Edwards ang mga masaklap na kaisipan ni Juan sa madilim na bilangguan ni Herodes. Habang napagtanto niya na hindi darating si Jesus upang iligtas siya kahit na meron siyang kapangyarihang gawin ito, iniisip niya ang kabalintunaan ng pagtulong ni Jesus sa marami, ngunit hindi sa lahat. Madalas may tukso na baliwalain ang masakit na mga kwentong biblikal kung saan tila tahimik ang Diyos. Nakikipagbuno si Juan Bautista sa isang Diyos na hindi tumutugon sa kanyang mga inasahan. Maari mong basahin ang kaniyang mga tanong at ang pagpupuri na ibinigay ni Jesus sa kanya sa Matthew 11:1 hanggang 15. Maari nating tanggapin ang kaniyang mga pag-aalinlangan bilang mga pagsubok. Ngunit nagiging mas mahirap kapag naharap tayo sa walang kabuluhang pagputol ng ulo ni Juan na inilalarawan sa Matthew 14 verse 1 hanggang 12 at Marcos 6 verse 14 hanggang 29. Ito ay sinasabi sa atin na mula sa mga patay dahil si Herodes ay mayroong naguguluhang konsensya. Dito natin natutunan na matapos siyang ikulong dahil sa pagtutol kay Herodes sa pagkuha ng asawa ng kanyang kapatid, pinatay si Juan sa gitna ng kahibangan ng labis na kasiyahan sa isang salusalong maharlika. Labis na nahumaling si Herodes sa sayaw ng anak ni Herodias. Kaya't ipinangako niya sa dalaga ang kalahati ng kaharian. Sa pag-uudyok ng kanyang labis na nalungkot si Herodes sa kahilingan, ipinagkaloob niya ito dahil sa kanyang sumpa.
Ang kanyang kayabangan at reputasyon ay nakataya sa harap ng kanyang mga bisita. Dinala nila ang ulo ni Juan sa isang pinggan. Ang masasamang tao ang nagtapos sa buhay ng pinaghahalagahang propeta ng Diyos, ngunit tahimik ang Diyos. Sa kanyang kapangyarihan, madalas na hindi pinipigilan ng Diyos ang kamatayan ng kanyang mga propeta at martyr, at tiyak na hindi niya pinigilan ang kamatayan ng kanyang anak para sa ating kapakanan. Kung hindi natin naunawaan ang katahimikan ng Diyos, inaanyayahan tayong magtiwala sa kanyang mga panukala, kanyang pananaw, kanyang karaniwan, at higit sa lahat, kanyang pag-ibig. So ayan po ang ating nagwagi si Jesus sa ating devotional. So, magbibigay lang po ako ng ang aking pong takeaway dito sa ating devotional ay lagi pinapakita po dito sa atin na dapat tayong mga mananampalataya na sa ating Panginoon ay lagi po tayong magtiwala. Minsan, nasasabi po natin na akala natin walang Panginoon dahil sa mga nararanasan natin, sa mga pagsubok na sa mga sitwasyon na minsan ay akala natin ang hirap-hirap na, pero hindi natin alam na nananahimik ang Panginoon behind the scene, na siya pala yung gumagawa na ma-survive natin yung mga kung anong sitwasyon meron tayo, anong mga pagsubok ang pinagdadaanan natin. Lahat yun ay sa Panginoon, at siya lang po ang gumagawa ng paraan para tayo ay manalo sa mga takbuhin ng buhay natin. Sa ayan. Alright, thank you so much po Ma'am Janet sa inyo pong takeaway at sa mensahe po na ating binasa, mga kapatid at mga kaibigan. So, anyone po can share also kung mayroon pa pong gustong magdagdag o maaaring maging takeaway mula po sa atin pong binasa, mga kapatid. Alright, so salamat sa mensahe ng atin pong aklat mula sa Jesus Wins. At ngayon po mga kapatid ay kung wala na pong magbabahagi ng kanilang takeaway, ay kung akin po muling anyayahan si Ma'am Janet para po tayo ay pangunahan naman sa pananalangin para sa bahagi po ito. Ma'am Janet? Tayo po ay manalangin. Dakila at mahabagin namin, Panginoon, napakabuti niyo po sa aming mga buhay. Ginising niyo po kami sa araw na ito upang pakinggan ang mga mensahe na kung saan magpapa-inspire sa aming pananampalataya, Panginoon, sa araw-araw ng takbuhin ng aming buhay, sa lahat ng aming mga pagsubok na pinagdadaanan. Andyan po kayo palagi, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil ikaw ay nananahimik sa aming tagumpay, Panginoon. Marami pong salamat sa pag-guide sa amin. Sa araw na ito, sa araw ng Sabado, kami po ay inyong gabayan. Pakabanalin po kami, Panginoon, at pahintulutan po kami na magserbisyo sa inyong paanan, Panginoon. At kami po ay iligtas nyo at ilayo sa anumang kapahamakan, at ang buong kapatiran, Panginoon, pupunta sa bahay-sambahan ay inyong ingatan. Ingatan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming gawain. Ituro sa amin kung ano ang dapat namin gawin, Panginoon. Kayo po ang aming Panginoon na siyang maggagabay sa amin sa araw nito. Patawarin kami, Lord, kung saan po kami nagkulang at nagkasala. Minsan nag-aalanganin, nagpatawad po sa inyo. Kami po ay inyong patawarin. Ito pong aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Alright. Salamat po ng marami, Ma'am Janet Pipito, sa inyo pong pangunguna upang basahin at atin pong pakinggan, at ganun din ay magbigay ng karagdagang paalala sa atin ang atin pong nabasa sa atin pong napakahalagang aklat sa atin pong devotional. At sa ngayon po mga kapatid, ay since na tayo po ay nasa ganap na alas 4 mga kapatid ng umaga, ay darako na po tayo sa atin pong patuloy na pag-aaral dito po sa ating Councils on Stewardship, mga kapatid. Okay?
ang atin pong councils on stewardship is focusing on no burden save to the disobedient. So ang atin pong panauhin upang maging tagapagsalita sa atin pong pag-aaral mula po sa aklat na ito ay ang atin pong butiing pastor, si Pastor Charlito Misa. So atin pong inaanyayahan si Pastor. Happy God first morning po sa inyo, Pastor. At maaari na po kayong siyang manguna sa atin pong pag-aaral po mula dito sa ating councils on stewardship. Happy God first morning, Pastor. Good morning. May video pa ata yan. May background pa. Alright, so Okay po, Pastor. I-play ko po. alright, thank you so much. Sa atin pong isunod ang atin pong video background. Pangsanlibutang ulat. Naibalik ang pag-asa. March 7, Fiji, Meriseni. Sa puso ng Suva, ang Hope Clinic ay nakatayo bilang simbolo ng pagbabago. Itinatag sa tulong ng 13th Sabbath Offering, ang clinic ay hindi lamang nagbibigay ng serbisyong medikal. Nagbibigay ito ng bagong pag-asa sa buhay. Para sa marami, ito ay lugar kung saan ang pagod na katawan at pusong wasak ay muling pinanunumbalik. Isa sa mga nakaranas ng pagkagaling ay isang 53 years old na babae na si Meriseni. Sa loob ng maraming taon, nilabanan ni Meriseni ang high blood. Nagtapagamot siya sa mga doktor. Tapat na uminom ng gamot at sumunod sa mga payo, ngulit tila walang epekto. Isang araw, dala ng pagnanais na magkaroon ng pagbabago, pumasok siya sa pintuan ng Hope Clinic. "Hindi ko alam ang aasahan ko," sabi niya. "Gusto ko lang gumaan ang pakiramdam ko." Sa loob, nakilala niya ang mga staff na hindi lamang gumagamot ng sintomas. Sila ay nakikinig, nagpapalakas ng loob at nagtuturo. Isa sa kanila si Dr. Aquila na may mahinahon ngunit matatag na pananalita. Ipinaliwanag niya na maaaring gumaling ang katawan sa pamamagitan ng simple at likas na pagbabago sa lifestyle. Walang asin, walang karne, walang processed food. Mahinahong sabi niya. Kumain lang tayo ng mga plant-based food. Kayang magpagaling ang katawan pero kailangan nito ang iyong pakikipagtulungan. Tumanggo si Meriseni. Mahirap man, nakaramdam siya ng pag-asa. Pag-uwi niya, inalis niya ang mga hindi malusog na pagkain sa kanilang kusina. Asin, karne, white rice at marami pang iba. Pinalitan niya ang mga ito ng kamote, saging at mga berdeng gulay. Ngunit may mas malaking hamon pa. Isang 10 days water fasting lamang may kaunting lemon. Halip na matakot, nagpasya siyang gawin ito para sa kanyang sarili. Tahimik niyang sinimulan ang fasting. Patuloy siyang nagluluto para sa kanyang mga anak, ngunit sa oras ng kainan, pumupunta siya sa kanyang silid upang manalangin. Nang mag-alala ang kanyang mga anak sa kanyang pagbabawas ng timbang, mahinahon niya silang pinayapa. Nakakapagtaka, hindi siya nanghina. Naglilinis siya ng bahay, naglalakad at nananalangin. Ramdam niya ang lakas mula sa Diyos. Pagkaraan ng 10 days, bumalik siya sa Hope Clinic. Namangha ang mga nurse, normal ang kanyang timbang, pulso at blood pressure. Hindi siya uminom ng gamot habang nagfa-fasting at hindi na rin niya kailangan ng gamot pagkatapos. Hanggang ngayon, ibinagpapatuloy ni Meriseni ang kanyang bagong lifestyle. Maingat siyang pumipili ng pagkain, walang asin, karne o processed food. Kumakain siya ng natural at plant-based food at mas malusog siya ngayon kaysa dati. Nakakasimba siya, nakakasundo sa kanyang mga apo sa school at nakakalakad ng hindi napapagod. Pakiramdam niya ay muli siyang nabuhay.
Naniniwala si Meriseni na ang kanyang pagkagaling ay bunga ng pagtitiwala sa Diyos at tamang pag-aalaga sa katawan. Ang Hope Clinic ay nagbigay sa kanya hindi lamang ng kaalaman, kundi ng bagong simula. Ang kanyang kwento ay paalala na ang tunay na pagkagaling ay nagsisimula kapag tayo ay handang makinig, maniwala at magbago. Totoo ang pag-asa, sabi niya. Natagtuan ko ito nang pumasok ako sa pintuang iyon. Ang bahagi ng 13th Sabbath offering noong second quarter ng taong 2016 ang tumulong sa pagbapatayo ng Hope Clinic sa Fiji. Maraming salamat po sa inyong patuloy na paghahandog na susuportahan naman sa mga proyektong pangkalusugan ng mga bata sa Solomon Islands at Vanuatu. Salamat po sa bukas na palad na pagbibigay. Amen. Amen. Thank you so much. Salamat po sa video na ipinanood po sa atin ngayong umaga. Okay, so Pastor Charlito, good morning. Sa inyo na po ang pagkakataon. Good morning, Pastor Jomer. Good morning po sa lahat. Happy God First morning. Amen. Ayan, so tuloy na po tayo. No burden save to the disobedient. At ang atin pong babasahin ay matatagpuan sa Councils on Stewardship with reference po sa Testimonies for the Church Volume 3, page 391 to 392. Sabi po dito, sangayon sa banal na kasulatan, ang mga Kristiyano ay kinakailangang pumasok at magpasya sa isang plano ng aktibong kabutihan na magpapanatili ng patuloy na interes sa kaligtasan ng kanilang kapwa. Ang batas moral ay naguutos ng pagdiriwang ng Sabat na hindi isang pabigat, maliban kung ang batas na iyon ay nilabag at sila ay nakagapos na sa mga parusa nakasangkot sa paglabag dito. Ang sistema ng ikapo ay walang pabigat sa mga hindi lumalayo sa plano. Ang sistemang ipinatutupad sa mga Hebreo ay hindi pinawawalang bisa ng isa na nag-utos nito. Sa halip na wala ng bisa ngayon, ito ay dapat na mas ganap na isagawa at pinalawig, habang ang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo lamang ay mas ganap na inilalapit sa liwanag sa panahon ng Kristiyano. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng payong ito. Tayo po ay yumuko sa panalangin, Panginoon. Minsan pa po naming lilimihin isa sa isip at isa sa diwa ang mga kataga at mga payong ito ng inyong lingkod na si Miss White, mga nakaraan pang mga panahon. Tulungan niyo po kami maunawaan ito, ma-apply po namin ito at magkaroon kami ng kakatuwaan kung paano namin susundin ang mga bagay na inyong ipinapayo sa aming sundin. Salamat po sa pangunguna ng banal na Espiritu sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ayan, so good morning and happy Sabbath. Sang-ayon po sa ating kapatid na bumabati sa atin. Dito po mga kapatid sa saknong na ito ay pinaalalahanan tayo na tayo ay pumasok sa isang kasunduan. At ang may gawa po nitong kasunduan na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. He's the one who initiates this covenant. May dalawang covenant po dito na binabanggit. Ang una po dito ay ang observance ng Sabat at saka ang systematic
giving ng ating mga handog at ng ating mga ikapo. Opo, dito po ay binabanggit sa atin na tayo daw po ay gumawa ng aktibong plano ng kabutihang loob. Okay, kabutihang loob. Active plan or plan of active benevolence. Ayan. Na kung saan ay magpapanatili ng patuloy na interes sa pagliligtas ng kapwa or ng mga tao. Kaya binabanggit sa atin na kasama sa planong ito ay ang ating pangingilin ng araw ng Sabat. Ang Sabat daw kung ating ipamangilin ay hindi raw po ito pabigat. Hindi raw ito pasanin, kanga. Kundi ito'y magiging pasanin lamang kung ito'y ating ayaw sundin. Ganun pala po. Ito'y ang pangingilin po ng araw ng Sabat ay magiging pasanin. Kahapon po kasi ay nabanggit na ni Pastor Junel ang mga kaparaanan kung papaano natin ipagkakaloob yung ikasampung bahagi, yung mga handog at saka ang ikapo. Ngayon po bilang mga katiwala ay katiwala po tayo ng ating mga panahon o lalong-lalo na itong Sabat mga kapatid. Ito po ay nagiging pasanin ng maraming mga tao. Lalong-lalo na po ng mga nasa trabaho. Sapagkat maaring hindi po ito nila maipagkaloob or kaya manineglect po ito dahilan po sa mga pangangailangan. Ano po? Marahil sa kanila ay ito po ay isang pasanin kasi maaring ma-sacrifice po yung sa halip na sila ay nagtatrabaho ay sila ay titigil sa pagtatrabaho at ano pa ito po ay maaring magdulot sa kanila ng tinatawag nating financial crisis o tinatawag nating economic breakdown mga kapatid. Kaya marahil ito ay magiging pabigat sa kanila. Yan. So sa halip na ito ay magiging isang kagalakan, ito ay magiging isang kalungkutan. Yan. So kaya nga, kinakailangan natin na maisama ito sa ating mga plano. Ito daw po mga kapatid ay ipagpaplano natin. Kapag tayo ay tumanggap na sa pananampalatayang ito, ay papaano natin lubos na ipapangilin? Paano natin titiyakin sa ating mga sarili na tayo ay hindi nabibigatan sa pagsunod sa araw na ito upang ito ay mapanatili nating banal. Okay? Kumusta kapag ang Sabado ay parating na? Yun bang Biyernes na? Kumusta po mga kapatid? Ano na ang ating pakiramdam? No po? Sabi nga ng iba ay pagka Biyernes na daw ay tinutukuran pa muna yung araw para wag munang magsa-sunset. Tama ba yun, Pastor Jomer? Tutukuran daw muna yung araw para wag munang humapon, ano? Wag munang lumubog at marami pang gawain, marami pang mga ginagawa. Okay, mamamalengke pa, tinatapos pa yung trabaho, naglilinis pa ng bahay, ang dami-dami pang mga gawain. Kaya kinakailangan munang mapanatili muna na bago mag-sunset o matagal-tagal muna yung sunset. So, ang magiging burden po ang Sabat na ito kapag ito po ay tinatrato natin bilang isang common day lamang, not as a holy day, no? So bilang mga katiwala ng panahon ng Sabat,
tayo po ay wag po nating itatrato na ang Sabat ay isang common day lamang o walang pinagkaiba sa ibang araw. Bagkus ang sabi ni Miss White, ito po sa kanyang mga payo po, alalahanin natin na ang Sabat ay pangilin o araw o kapahingahan ng Diyos. Ayan, hindi po ito sa iyo, hindi po ito sa atin, kundi ito ay sa Diyos. Siya ang unang nangili nito at siya ang nagtatag ng kapahingahang ito. Kaya sabihin mo ay ako ay pwede lang akong magtakda ng araw o ng panahon ng aking pagpapahinga. Hindi po. Itong utos pong ito ay binigay ng Diyos sa atin kasi ito po'y para sa kapakinabangan natin. Ano po? So, kinakailangan ay alalahanin natin. Kumusta na pagkaaraw po ng Biyernes, katulad kahapon, Biyernes kahapon, kumusta na nung pumasok yung araw ng Sabat? Tayo ba ay mapayapa na? Or naaantig pa ang ating mga puso at marami pa tayong mga inaala-ala? Okay? Or baka yung ating mga kapatid na magiging participant sa Sabbath School ay naguguluhan na or Sabado na naman, mayroon na naman akong part. Okay? Yung ating mga kapatid na mga superintendent, yung ating mga kapatid na pupunta sa church, kumusta na? Ano po? Ganon din po mga kapatid ay nagiging pabigat ang Sabat sa bawat isa sa atin kung mayroon daw tayong mga tinatawag na mga man-made restrictions, no? Naalala ko yung kwento ng isang pioneering sa isang lugar ng Sabbath keeping. Naalala ko yung kanilang lolo sa panahon na yon ay sabi daw ng kanyang lolo, kapag nakita niya yung isang bata, alam niyo naman yung mga bata, mahilig yan ng adventure. No? Kapag nakita yung bata na nagsisimula pa lamang mangili ng Sabat, hindi pa nila gaanong alam, ay yung bata ay nandoon sa itaas ng bayabas, araw ng Sabat. Kaya ang ginawa ng lolo daw niya ay yung bata ay pinababa, pagkatapos pinauwi sa bahay, pagkatapos ay pinalo at doon sinermonan. Alam mo namang Sabado, bakit ka aakyat-akyat sa bayabas? Tsaka pinalo. Alam niyo po mga kapatid, maganda rin naman at pagsasabihan siya na yun ay araw ng Sabado. Pero the way he thinks about it, ang Sabat ay naging isang legal restrictions. Yun yung pumasok sa isip ng bata. Alam niyo po ngayon, yung mga bata na yun, matatanda na. Matatanda na po yun. Pero ngayon, wala na po sila sa simbahan. Kasi nalaman nila na yung mga bagay-bagay na mga pinasusunod ay nagiging legal restrictions lamang. No po? And this poses a burden, no, sa ating mga tinuturuang mga bagong mananampalataya. Kaya dapat daw talaga ay papasok talaga tayo sa isang active, bilang isang katiwala, aktibong plano kung paano tayo magiging isang daluyan ng pagpapala ng kaligtasan sa ating mga kamag-anak man, sa ating mga kaibigan man, o mga kapitbahay man, lalong-lalo na sa pagganap at pangingilin ng araw ng Sabat. Magiging burden po ang araw ng Sabat kung hindi natin iniisip na ang araw na ito ay isang pakikipagtagpo sa ating Panginoon. Di po ba, Brother Pastor Jomer, nung ikaw ay nakikipagtagpo pa sa iyong nililiyag or sa iyong asawa or sa iyong
tawag nito, sweetheart, no? Ay hindi pabigat. Kahit anong gawin mo, pag sinabing, oh sige, magtatagpo tayo sa ganito, ay hindi mabigat na pasanin kapag ka ito ay niisip mo na ito'y isang pakikipagtagpo. No po? Magiging mabigat ang pangingilin ng araw ng Sabat kapag ka iniisip natin na ito ay para lamang sa isang tradisyon, no po? Or sa isang nakasanayan. No, minsan nagiging ano lamang, very normal na lamang sa atin. Sabi nga natin ay common na lamang sa atin. Sige, mag-worship na tayo kasi sunset na. Sige, mag-worship na tayo kasi ay Sabat na. Oh, maganda yung mga expressions na yon. But papaano tayo nagpo-post for spiritual purpose sa araw na iyon? Nambigat ba sa ating mga pakiramdam or mayroong kaligayahan sapagkat dumating na naman ang araw ng pagpapahinga? Alalahanin po natin ang sabi rito ni Miss White na ang Sabat ay isang pakapahingahang hinihanda ng ating Panginoon magmula pa ng itatag o ilatag ng Diyos ang mga pundasyon ng mundo or ng sanlibutan ito. Kaya kasama ito sa araw ng paglalang, ano po, kasama ito na ito ay ipinagpahinga ng ating Panginoon. Alalahanin din po natin na hindi magiging mabigat itong pangingili ng araw ng Sabat sapagkat ang kapahingahang ito ay kapahingahan ng Diyos at ito ay tinatawag na eternal rest. Hindi po. Alam niyo yung minsan yung kamatayan ay tinatawag na eternal rest. Hindi po ang Sabat ng Panginoon ay hindi po eternal na kamatayan, kundi ito'y eternal na kapahingahan. Okay? From the beginning and even unto the end, tayo po ay magpapahinga. Papaano na? Sabi nga, pagdating sa langit ay ito pa rin yung kapahingahan. Papaano kung hindi tayo nasanay sa kapahingahang ito? At sasabihin natin, ay sawang-sawa na ako magpahinga. Nagiging ganun at ganun na rin lang naman. Po? Paano tayo makakapagpahinga sa kapahingahang ipinagkakaloob at ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Yon. Kaya nga, ang sabi dito, mga kapatid, ay pumasok tayo sa isang magandang kasunduang ito at ito'y hindi magiging pabigat sa atin. No po? At ito'y magiging mabigat lamang kung ito'y nilalabag natin. Yan. At ang isa pang plano na dapat nating planuhin ay yung papaano tayo magkakaroon ng sistematikong pagkakaloob ng ating mga handog at ng ating mga ikapo. Ayan. Mayroong warning po dito kung nabasa sa sulat ni Mrs. White. Ano po? Yan. Sandali, bago po yun ay, ang sabi po dito, meron daw kasing mga agam-agam yung mga tao or yung mga lingkod or yung mga mananampalataya kung bakit nagiging parang mabigat sa kanila ang pagbabalik ng handog at ng ikapo. Nabanggit na ito sa mga nakaraan pang mga pag-aaral. Ano po? Nabanggit na ito sa mga nakaraan pang mga pag-aaral. Sabi nila, yung hindi naman kasi nagagamit sa tama yung mga binibigay kong handog at saka ikapo. Faithful naman ako sa pagbibigay pero bakit tawag nito, bakit hindi nagagamit sa tama? Tandaan po ninyo mga kapatid. Okay? Para wag maging mabigat sa inyo ang pagbabalik ng mga handog at ikapo. Kung ikaw ay, sabi dito, kung ikaw ay nagbigay, okay,
ng maluwag sa iyong puso at ito'y ipinagkaloob mo na. At anuman ang mangyari dito, anuman ang maganap dito, hindi man magamit ito sa isang maayos na paggamit ayon sa pangunguna ng mga tagapanguna, tagapamuno at mga administrators natin kung paano ito gagamitin. Ano po? Ang sabi dito at ng assurance ng Panginoon, kung ikaw ay sinsirong nagbigay ng iyong handog at ikaw po para sa kalwalatian ng ating Panginoon, magkakaroon ka pa din, no po? Gagantimpalaan ka pa rin ng Diyos. Hindi mawawala ang gantimpala ng Diyos sa iyong mga ibinalik sa ating Panginoon. Po, if you bring it to the storehouse, no po, and if you bank it in the bank of heaven, tiyak na tutubo at mayroon pong tubo ang iyong ibinangko sa langit, mga kapatid. So, wag po nating magiging burden. Minsan ay yung pag-withhold po natin ay nagiging burden po ito. No po? Nagkakautang tayo kapag hindi natin ito ibinabalik. At kapag ito'y nagkautang tayo at kapag ito'y winidhold natin ng matagal ng panahon, anong mangyari sa atin? Tayo po ay nagnanakaw na sa Panginoon. Yan. Kaya, ang sabi po dito, sa punto po ng pagpasok natin sa kasunduan bilang mga katiwala ng ating mga pamimera, lalong-lalo na sa handog at saka sa ikapo. Ito po yung paalaala ng ating propetesa. Ang ikapo ay sa Panginoon. At ang mga nag-aabuso nito ay parurusahan ng pagkawala ng kanilang kayamanan sa langit malibang sila'y magsisi. Mga kapatid, medyo ano po ito? Daw po, parurusahan, mawawala ang kanilang kayamanan sa langit malibang sila ay magsisi. Huwag nang hadlangan ang gawa dahil ang ikapo ay ginagamit sa iba't ibang paraan maliban sa itinakda ng Panginoon. Huwag maglaan ng para sa ibang mga gawain. Dapat silang suportahan, ngunit hindi mula sa ikapo. Hindi nagbabago ang Diyos. Ang ikapo ay dapat gamitin pa rin sa pagsuporta sa ministeryo. Ministeryo po ng ano? Ministeryo sa pagliligtas ng kapwa. Kaya tama po ang paalaala sa atin ngayong umagang ito na tayo ay magkaroon ng isang mabuting plano, isang aktibong plano na magpapanatili ng patuloy na interes sa kaligtasan ng kapwa sa pamamagitan ng pangingiling banal, pagdiriwang ng Sabat. No po, alalahanin natin na ang utos na ito ay utos ng pagliligtas ng ating Panginoon. Alam niyo po, sa utos na ito mga kapatid, dito binanggit sa Ezekiel na ang pagdiriwang at pangingilin ng araw ng Sabat ay gawang pagpapabanal sa atin ng ating Panginoong Diyos. Okay? Ang gawang pagpapabanal ng Diyos sa atin ay palatandaan niya sa atin na tayo ay Kanya at ang Diyos ay atin. Ang sabi nga sa Ezekiel, 20, no? Kung atin daw itong ipapangilin, ito'y malalaman natin na siya ang Diyos na nagpapabanal sa atin. Mga kapatid, hindi po natin magagawang magpabanal sa ating sarili. Tama? Hindi po. Sino lang ang pwedeng magpabanal sa atin? Hindi naman po makikita ng hindi naman po maaaring sabihin na porke ikaw ay maganda ang damit mo sa araw ng Sabado ay banal ka na. Hindi masasabing kung mayroon kang daladalang Biblia ay banal ka na. Hindi masasabing kung ikaw ay naghandog at nagdala ng tapat na ikapo ay banal ka na. Ang Diyos ang nagpapabanal. At alam niyo po yun, kapag ka binanal ka ng Diyos sa lupang ito,
ang ibig sabihin po nun ay inililigtas ka ng Diyos. Kasi ang banal ang siyang pupunta sa langit. Tama po mga kapatid. Kapag ikaw ay banal dito sa lupa, kapag ginawa kang banal dito sa lupa ng Diyos, ay ang ibig sabihin nun ay sinisilyuhan ka ng Panginoon para sa araw ng kaligtasan at para sa araw ng iyong pagpasok sa kahariang walang hanggan. Ayan. So, huwag maging pabigat, kundi alalahanin natin na ito ay pagsiselyo sa atin ng ating Panginoon upang matamo natin ang kaligtasan. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, hindi lang tayo, kundi maging ang ating mga mahal na kapwa, maging mga kasama natin sa bahay, mga kapatiran natin, mga kapatid natin, mga kaibigan natin, magulang natin, ay sila po mga kapatid, ay bahagi na natin ng ating aktibong kabutihan. Isang planong gumawa, makisangkot sa aktibong kabutihan ng pagliligtas ng ating Panginoon. Kaya, ang sabi nga dito, sa halip na tayo ay malungkot, sa halip na tayo ay sabihin wala nang bisa ang mga bagay na ito, ay sabihin nating kinakailangang ganapin, kinakailangang palawigin, kinakailangang i-establish sapagkat ito'y ginagampanan natin hindi lamang sa nais nating makatulong, kundi ito'y isang gawain ng ating Panginoong Hesus na kung saan ay inilalapat sa atin upang sa magkaganon tayo naman bilang kanyang mga lingkod ay mahandang lubos sa dakilang araw ng pagliligtas ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo mga kapatid sa umagang ito. Amen. Thank you so much, Pastor Misa, sa inyo pong pagpapala at sa inyo pong pangunguna. Okay? So, narito po si Pastor Barido ay atin pong anyayahan naman sa mga karagdagan na atin po papapakinggan mula po sa atin pong binasa. Salamat po, Pastor Mesa, sa malinaw na pagdidiin sa bahagi po ng ating pong pinag-aralan ngayong umaga sa Council on Stewardship. Salamat din, Pastor Jomer. Salamat po mga kapatid din po sa inyo. Ang bagay na akin pong maibabahagi o nakitang reflection ito po sa pinag-aralan ito ay meron pong pinapahiwatig po na liwanag sa ating pong mga buhay mga kapatid bilang pinagkatiwalaan ng ating Panginoon o bilang kanyang itinalagang katiwala. Idiniin dito sa ating aralin ni Pastor Mesa, ganun din sa bahagi ating pag-aaral ay yung kabanalan ng Sabat. Kung paano ito mga kapatid ay pinarangalan ng ating Panginoon, sinunod ng mga naunang banal na tao ng Biblia. At ganun din sa ating pong mga buhay. Pinakita dito mga kapatid ang dalawang kaparaanan sa kahalagahan ng kabanalan na gustong ipakita sa atin ng ating Panginoon. Dalawang bagay ang ipinapakita dito. Kung paano daw ho ang araw ng Sabat ay banal, na siyang dapat kilalanin ng mga taong sumusunod sa ating Panginoon bilang mga Kristiyano sa makabagong panahon, ay ganun din ho mga kapatid yung pagkilala natin sa pagbabalik natin ng ating pong ikaputhandog sa ating Panginoon. Kaya ganun katindi mga kapatid ang ginawang pagdidiin sa bahaging ito. Na kung papaano tayo ho bilang mga mananampalataya ay kinakailangang pahalagahan ang pagkilala at pangingilin sa araw ng Sabat. Ang ating pong mga handog at ikapo ay isang banal na bagay din sa Panginoon na kinakailangang hindi natin sisirain yung tipang yaon ay pinagkasundo sa atin ng ating Panginoon.
na kung paano daw ho yung Sabat ay huwag maging pabigat sa ating mga buhay sapagkat ito'y tipan, kasunduan ng Diyos sa atin bilang tayo na kanyang mga nilikha at tayo kumikilala sa kanya bilang Diyos ng ating buhay, ay maging gayon din ang ating mga ikaputhandog na hindi o huwag maging pabigat sa ating mga buhay sapagkat ito ay tipan ng Diyos sa atin bilang pagkilala natin sa kanya na siya ang Diyos ng ating buhay at tayo naman yung kanyang itinalagang katiwala. Kaya dito mga kapatid, napakagandang makita natin sa isang malawak na pananaw na kung paano ang araw ng Sabat ay kinakailangan huwag maging pabigat sa ating mga buhay na sumunod. Mas lalo pa nating palawakin at paigtingin ang pagkilala sa Diyos bilang Diyos ng ating buhay ay maging gayon nawa, sabi ng ating propetisa, yung ating pagkilala sa ating mga ikaput-handog mga kapatid. Amen. Kaya sa bahaging ito ay makita sa atin ang buhay ng pagsunod. Sabi dito, ang nabibigatan lang daw ho ay yung mga sumusuway. Ibig sabihin mga kapatid, kung tayo ho pala ay patuloy na masusumpungan ng ating Panginoon, ng ating katapatan sa Kanya, sa pagbabalik ng ating ikaputhandog at kayo din sa pangingili ng araw ng Sabat, ay hindi po magiging pabigat sa atin. Amen. Lamang po mga kapatid, ang bahagi na aking mai-share dito po sa ating pong pinag-aralan ngayong umaga. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen. Thank you so much. Maraming salamat po, Pastor Marido. Napakaganda po ng mga pagdinilay-nilay o sa atin pong napakinggan sa umaga pong ito. Mga kapatid, mayroon pong mga ibinahagi ang atin pong mga kapatid dito, kagaya po ni kapatid na Gina. Ang sabi po niya sa pagdinilay-nilay na kanya pong ibinahagi, ang pagsunod po ay napakagaan. Kaya ang mga utos ng Diyos ay hindi po pabigat, kundi ito po ay proteksyon at gabay. Kaya sabi po, ang pagsuway ang tunay na pasanin. Kapag hindi tayo sumusunod, doon lumilitaw ang bigat ng konsensya. Yung kapigatian at yung kahihinatnan natin sa atin pong buhay. Kaya pong sabi ng kapatid, si kapatid na Gina, ang sabi niya sa spiritual na aral tungkol po dito sa no burden save to obedience, ay ang buod po ng katotohanan ito, ang bigat ng buhay ay hindi mula sa utos ng Diyos, kundi mula sa atin pong pagtutol dito. Ayan po ang sabi sa atin, Pastor Mesa. Kanina ay nabanggit niyo po na minsan ay ang iba po nating mga kapananampalataya tinutukuran ang araw sa panahon ng paghahanda sa Biyernes para huwag agad lumubog. Meron namang sabi nga ni kapatid na Melvin ay pagdating naman ng Sabat, pinapabilis ang paglubog ng araw. Hinihila naman yung araw para lumubog agad, mga kapatid. At sabi nga, nakaragdagan ni Sister Gina, sa refleksyon niya, ang Sabat po ay hindi pabigat, kundi isang araw ng pahinga at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Amen. Ang pagsunod sa Sabat po ay hindi pasanin, ito ay nagdudulot sa atin ng spiritual na kagalakan. At dagdag ko rin po ay ito po atin pong panahon upang tayo ay magkaroon ng renewal of relationship sa atin pong Panginoon, mga kapatid. So napakahusay po ng mensahe ng Panginoon na kanya pong ipinagkaloob sa atin sa umaga pong ito. At napakabuti po ng kanyang biyaya at pag-ibig po sa atin upang ipaalala sa atin ang kahalagahan po ng kapahingahan sa atin po bilang mga mananampalataya. Mga kapatid, mayroon pa po bang nais na magbahagi ng inyo pong mga pagninilay-nilay at refleksyon patungkol po sa paksa na atin pong binasa mula po sa Councils on Stewardship, mga kapatid ko? Sapagkat kung wala na po ay tayo na po darako sa atin pong pananalangin sa mga oras pong ito. Ngunit bago po tayo darako sa pananalangin, ang kapatid na si Sister Zemera ay ang sabi niya po, masayang araw ng Sabat po sa ating lahat na nawa ay ipangilin natin, ipangilin sa pag-aaral ng salita ng Diyos po.
ang ating Sabat po mga kapatid. Okay? So ayan, mga minamahal mga kapatid, maraming salamat po sa lahat ng mga nagbahagi sa atin pong mga butihing manggagawa ng Ebanghelyo sa pagbabahagi po ng salita ng Panginoon at sa mga kapatid na naghatid po ng kanilang mga refleksyon. At sa pagkakataon po ito mga kapatid, akin po kayong inaanyayahan na tayo po'y dumako na sa atin pong mga pananalangin. Sa atin pong mga pananalangin sa pagkakataong ito, ang atin pong dalawang manggagawa ng Ebanghelyo ang manguna, ang atin pong adoration at ang atin pong confession ay pangungunahan po ni Pastor Vin Santiago. Ang atin naman pong thanksgiving at ang atin po namang supplication ay pangungunahan po ni Pastor Ranel Pipito. Ngunit bago po sila mananalangin, mga minamahal naming mga taga-subaybay at mga kapatid, ay atin po munang bigyang daan ang atin pong music silent prayer po para sa bawat isa. And then after nun, ang atin naman pong mga manggagawa ng Ebanghelyo ay pangungunahan po tayo sa atin pong pananalangin. Dumako po tayo sa atin pong pananalangin, mga minamahal ng mga kapatid. Diyos na puspos ng pagmamahal. Diyos ng kawaan ay patuloy na pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Sa umaga po nito, muli namin itinataas ang iyong dakilang pangalan. Pinupuri sa iyong mga gawa na patuloy niyo pinagkakaloob sa bawat isa po sa amin. Muli din namin kang pinupuri pagkat ang buhay at lakas ay patuloy mo pinagkakatiwala sa bawat isa sa amin. Patuloy namin kayong pinupuri pagkat ang iyong papagpalang kamay patuloy na sa amin ay nakahawak. Patuloy ng iyong kamay ang siya nagtuturo sa amin sa mga landas ng aming gagawin sa aming araw-araw na paumuhay at nag-aantay sa inyo. Pinupuri po namin kayo pagkat sa kabila na kami ay patuloy na lumalayo po sa inyo, nariyan ka, patuloy na sa amin, ay kumakalinga, nag-aantay, tumatanggap, at nagpapatawad. Ngayon din patuloy po sa umaga po na ito, kami lumalapit po muli sa iyong panan, na sa kabila ng lahat ng mga bagay na ginagawa sa amin, at lahat ng bagay na ipinagkakalog mo po sa amin, patuloy na kami ay lumalabag, sumusuway, at higit po sa lahat, ikaw ay amin tinatalikuran. Panginoon, patawarin kami sa mga bagay na kinasasakit po ng iyong damdamin, sa aming mga gawa, sa aming mga pananalita, sa aming mga pagkilos, o sa aming mga kaisipan. Gayon din po, Ama, sa mga lihim o hayag na aming mga pagkakasala at pagsaway na amin nagagawa sa araw-araw. Patuloy pa rin namin hiling ang iyong mayamang habag ay patuloy na igawad po sa amin at ang kapatawaran. At higit po sa lahat po, Ama, ang aming hinihiling ay ang bisa ng dugo
ng aming malilitas na Jesucristo na patuloy nabubuhos po sa amin upang ang aming mga kalikuan ay hukubasan at kayo din po, Ama, patuloy din po, Ama, ng iyong katwiran ay lagi ipagkalupusan upang sa pagkakasala kami ay huwag mamuhay kundi bagkos sa inyong katwiran. O Diyos na mapangyarihan sa lahat, aming binubuhos ang pasasalamat ng taos-puso, Panginoon Diyos. Natin po ng iyong kapangyarihan ay iyong pong pinagpapala ang bawat isa. Salamat sa buhay at kalakasan. Ganon din po ang araw ng Sabat na kung saan pinagkalooban niyo kami na araw ng pawamahiya ngayon. Amin po kayong makakapag. Dalawin niyo, Panginoon Diyos, ang bawat puso at papasalamat ngayon at pagbubunyi sa kanila pong tatamasa ang pagpapala dito sa inyo. At akin po, Panginoon Diyos, na nilalapit sa inyo ang pasasalamat na hatid po ng San Jose family sa kanilang answered prayer na galing po sa inyo para kay Brother Randy San Jose na nakapag-work abroad. Ang patuloy na pag-iingat po ninyo ang kanila pong maranasan sa kanila po pagtatrabaho sa ibang bansa. Ganon din, Panginoon Diyos, ang kahilingan ng inyo pong dalawin nawa ng inyo pong pagpapala. Aming kapatid na si Pastor Jomer Clerigo, Sister Mary Fitro Cruz, Dory Malit, si Pastor PJ Rodrigo, Sister Janet, at saka si Pastor Charlito Mesa. Pero di Panginoon Diyos ang Daily Spiritual Empowerment, God First Morning at Missional Evening, na ang bawat nakapakinig po nito, nakapagsubaybay sa lahat po ng mga kapatid, Panginoon Diyos, na hindi pa ho namin kasama. Ay inyo, Panginoon Diyos, na pagkalooban sila sa mga patuloy na panawagan. Ang kalagahan po nito sa paglago spiritual na sama-sama ay ito'y makakatulong sa bawat isa. Kaya pagpalain, Panginoon Diyos. Ganun din po ang CLPN Headquarters Project na ang bawat pamilya ay builder at sa mga bawat promotion ng mga manggagawa na ang mabuting elder sa kanya-kanyang iglesia, kanya-kanyang distrito ay may paabot dito, Panginoon Diyos, at titimo sa bawat puso ng pamilya, ng bawat kaanib sa iglesia. Ang makita po nila ang pananawagang ito, kagaya po ng nangyari po sa pag-build na Jerusalem Wall. At ganoon din, Panginoon Diyos, ang first 100 days goals ng aming pong butihing misyon. Napakahalaga po ito, Panginoon, sa taong 2026. Ang goal po na ito ay hindi po namin goal, Panginoon, kundi niyo po itinukwa sa amin kung paano kami tutugon sa inyo pong panawagan. Hindi lang po sa pagkakaisa, sa pagsunod na yung banal na gawain, kundi magamit kami at hindi na ho kami magpatumpik-tumpik pa sa amin pong paglilingkod sa inyo sapagkat ang panahon ay malapit. Ganon din, Panginoon Diyos, ang panukalang youth camp meeting sa pangunguna po ni Pastor Gatos doon sa Klaa, Panginoon, sa April 2 to 5. Yun nawang hipuin ng mga kabataan na sila po ay mahubog sa mga camp meeting na ganito na ang kanila po leadership ay mahasa sa tamang panahon at sa kanila po paglilingkod makita nila ang pangunguna, ang kahalagahan ng pangunguna niyo po sa amin. Ganun din po mga Bible interests sa bawat crusade na ginaganap sa Candaba Church. Inyo po sila dalawin din, Panginoon, ng inyo po banal na spirito. Sila po hikayatin po ninyo na napakay na maglingkod sa inyo. Ganun din po ang ginagawa sa barangay Kalawakan, Doña Remedios, Trinidad, Bulacan. Sa bawat din po nagdadahos ng kanilang crusade, sa bawat manggagawa at mga butihing, mga evangelist at mga elders, pakaanib sa iglesia na nagkakanak po ng Bible study. Hindi po, Panginoon Diyos, ang mga cared family, ang mga interest po na inalagaan po ng mga care group sa bawat iglesia. Ibigyan niyo po sila ng inspirasyon. Ganon din, Panginoon Diyos, ang
2 months ground preparation ng San Leonardo na gaganapin sa March 1 to April 30. Yun pong pagpalain, Panginoon Diyos, upang sa ganon ay may tayo din po ang kanila pong ginimiting gusali, bahay samba. Sa South Zambales naman, Panginoon, sa San Isidro Church Crusade sa April 8 to 17. Ay maaari po ba, Panginoon Diyos, na pangunahan niyo po ang mga kapatid na sa ganitong pakikasangkot sa banal na gawain ay napakainam ang karanasan at nag-uumapaw sa kagalakan sa patuloy na paglilingkod. Ganoon din po ang crusade sa Umiray, Dingalan, Aurora sa March 1 to 7. Ganoon din, Panginoon Diyos, ang crusade sa Barangay Hall, Santo Cristo, San Antonio de Ecija sa March 16, 20 sa pangunguna po ni Brother Johnny Ilaw. At ang baliksigla ng Bugnan, an ongoing crusade sa Umiray po sa pangunguna po ng Dingalan Women's Ministry. Sa lahat po ng mga nagdadaos po sa pangunguna po ng Women's Ministry, pagpalain. Ganun din, Panginoon Diyos, sa church building sa Umpukan, San Ildefonso, Bulacan. Patuloy niyo po sila, Panginoon Diyos, na pamamatnubayan, kalingahin, upang sa ganun, Panginoon, sila rin po yung maging ilaw sa lugar na iyon. Ang prayer for safety ng mga kapatid, ipag pamangkin, anak ni Sister Beng Baliega sa Hamba, sa United Arab Emirates, at sa lahat, Panginoon Diyos, ng kanya po mga mahal sa buhay po na laro, ay yun po silang dalawin po ng proteksyon at kapayapaan. At meron din, Panginoon Diyos, sa bagong ito, aming tinataas sa inyo ng prayer for comfort, lalo tigil sa lahat sa kalungkutang nadarama at kanila pong sinasalungan ngayon, Panginoon Diyos, sa pagpanaw po ni Tatang Rafael Galang Sr. Ang Galang family at yung Campo family, Panginoon Diyos, ay pagkalooban niyo po ng tanging aliw galing sa banal na Espiritu, upang sa ganun, Panginoon, sa kabila po ng pagpanaw ng mahal sa buhay, ay nariyan po kayo na pagkaloob ng pagmamahal. Ganon din, Panginoon Diyos, sa aking pong kasamahang manggagawa, si Pastor Fred Balasab, at ang kanyang buong pamilya, nakaranas din po ng kalungkutan. Kayo, Panginoon Diyos, ang magsugo ng iyong banal na Espiritu, upang sa ganon, ang aliw na galing po sa kanya ay maranasan po ng buong family. Ganon din po sa aking member na si Brother Lito Hasinas, na kung saan, Panginoon Diyos, ang kanya pong pamilya ay inyo po rin pong dalawin, at ang paglilingkod po ng mga kapatid ay gamitin po instrumento na ang buhay ay napakahalaga. Kaya naman, Panginoon Diyos, magbigay aliw ang paglilingkod po ng Iglesia po ng Muson, ganon din po ang San Jose Church. Kasama ko na rin, Panginoon Diyos, ang pamilya ng Badoy family ng Area H. Sila din po, Panginoon Diyos, ay kalingahin po ng iyong dakilang pag-ibig, upang sa ganon, Panginoon, sila rin po ipaaliw sa kabila po ng pagpanaw ng mahal sa buhay. Ganon din, Panginoon Diyos, sa umagang ito, ang nangailangan po ng inyo pong pagpapagaling, sapagkat kayo po dakilang doktor ng aming buhay. Nangailangan po ng kalusugan at kagalingan sa umagang ito ay aking nilalapis sa inyo. Si Hershey Shania Masiklat, kung saan, Panginoon Diyos, sa kanya pong dinanas na lagnat, sa kanya pong manig na karamdaman ngayon, ay inyo, Panginoon Diyos, siyang paggalingin. Ganon din po si Brother Agosto Pineda, si Cristina Aguilar, Faustina Tijada, Leo Dogleo, Norberto Serafin Jr., Daisy Navarro, Desiree Nicolas, Emerson Parcon, Carmelita Honyo, Aurea Galang, Roberto Diaz, Tricia D. Emanuel, Baby Justin Atizon, Vilma La Chica, Leolinda Calanog, Rosario Di Ocampo, Rinaldo Crisostomo, Danilo Esguera,
Ira Palacio for recovery sa operation. At sa lahat, Panginoon Diyos, ng mga kapatid namin na sa banig po ngayon ng karamdaman, ano bang klaseng kanila po pinagdaan ng sakit. Panginoon, dalawin niyo rin po sila ng kagalingan at kaginhawaan, ng madama at patuloy sila mapupuri po sa inyo at di sa lahat sa araw ng Sabat na ito. Salamat din po, Panginoon Diyos, na kung saan sa pagkakataon ito, inyong dinggin ang aming mga panalangit at hinaing. Di po sa ayon sa aming mga kalooban, kundi sa ayon lamang sa aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat po sa inyo po mga kamanggagawa sa inyo pong pangunguna sa ating pong pananalangin. Atin na pong isunod ang atin pong muling bahagi ng atin pong video para po sa ating programang ito. Atin pong panoorin, mga kapatid. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Hikapot, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Mapurit luwalhati sa Kanya Pastor Mesa, akin po kayong inanyayahan para po sa closing prayer. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa inyong pagpapalang kaloob sa amin sa umagang ito, sa aming mga narinig. Sa paanyaya po ninyong kami ay
palaging dadako sa kabanalan na inyong pinagkakaloob sa amin. Palagi po naming aalalahanin na ang inyong mga bagay na pinatutupad sa amin ay hindi mabigat, kundi isang kaparaanan ng inyong pag-aakay sa amin, paghuhubog sa amin, upang kami ay maging mga karapat-dapat na mamamayan ng langit. Panginoon, sa araw na ito, araw ng pagsamba, dakilain po namin ang inyong dakilang pangalan, luwalhatiin po namin kayo at ipagkaloob sa inyo ang marundom na paglilingkod at pagsasampalataya. Kaya po, inihiling po namin ang banal na Espiritu na siyang gumabay, manguna at kami ay makapaghandog ng kalulhatian sa inyo. Maraming salamat sa inyong mga kaloob, sa inyong mga pagpapala at sa pagliligtas, gayon din sa pagdadalisay ng aming mga buhay. Salamat po sa pagdirinig ng mga dalangin naming ito, alang-alang pong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. Amen. Amen. Dako muna tayo sa ating pong chanting, mga kapatid. Our vision statement: make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel that we read angels' messages in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to God's mission, pursue His mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. I envision every church a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Happy God first morning, everyone. Happy God first morning po, mga kapatid. Happy Sabbath. Maraming salamat po sa inyo lahat. Happy Sabbath. Good morning. Good Pagpalain po kayo ng Panginoon. Happy Sabbath, Pastor Pipito. Sabado. Mamaya po sa missional evening. Sabat po sa inyong lahat. Happy Sabbath po. Maraming salamat po sa mga participants. Hanggang sa muli po, bukas ng umaga tayo magkita-kita. Happy Sabbath po. Benediction po, benediction. Mayroon po ba tayong benediction? Nandyan po ba si Pastor Joey? Si Jairel, baka andyan. Jairel? Pastor po ang magbe-benediction. Si Pastor. Pastor June? Pastor June, paredo na lang po. Sabat, Sister Irma. Sige po, mga kapatid. Yamang ang Diyos ang siyang patuloy na nagiging tapat sa ating mga buhay. Yumaon tayo sa kabanalan at katapatan ng ating mga puso. Patnubayan niya tayo at ang kanyang mga mata ang patuloy na hilingap niya sa ating mga buhay. Ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Maraming salamat po. Salamat po tayo, mga kapatid. Thank you po. Paalam po, mga kapatid. Bless us all po. Salamat, Pastor Mesa. Salamat po sa lahat po ng Salamat participants. din po. Pastor Jomer, Sir Melvin, and Sir Edmond. Ingat po tayong lahat. Po, Sister. Salamat sa inyo lahat. Bye-bye. At yan po ang ating God First Morning sa umaga na ito, mga kapatid. Happy Sabbath po sa ating lahat.